Kabanata 16:11. Unti-unting nagdilim ang langit. Nakaupo pa rin si Thomas sa opisina habang hinihintay ang palabas ni Dominic ng loyalty. Ito ay nauugnay sa pag-usad ng susunod na yugto ng kanyang plano kaya kailangan niya maging maingat. Nagnanakaw din ng impormasyon si Aris. Nais niyang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagtatangka ni Dominic na maghanap ng kanlungan. Sa kasamaang palad, wala siyang anumang makabuluhang tagumpay. Maliban kina Dominic at Nicholas, ang kasambahay lang ang nakakaalam ng bagay na ito. Kahit anong tanong ni Aris, hindi niya alam ang tungkol sa paghingi ng kanlungan sa ibang tao. Mabilis lumipas ang oras. Sa ganap na 8:00 ng gabi, biglang tumunog ang telepono sa opisina ni Thomas. Sabay na napatingin sina Aris, Aquarius, at Thomas sa nagriring na telepono. Diesel lang talaga ang iniisip nila at hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Kinalma ni Thomas ang sarili bago niya inabot ang tawag. Kamusta? Sino ito? Ikaw ba si Mr. Thomas Mayo mula sa Sterling Technology? Oo, ako. Malinaw na alam ng tao na si Thomas iyon pero gumamit siya ng voice changer para baguhin ang kanyang boses kaya hindi matukoy ni Thomas kung sino iyon. Maaaring natatakot din ang taong iyon na mag-iwan ng anumang ebidensya. Tanong ni Thomas, sino ka? Bakit mo ako tinatawagan? Natigilan sandali ang tao bago niya sinabing, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Isang beses ko lang sasabihin. Pakinggan mong mabuti. Napakahalaga nito dahil nauugnay ito sa baga ng pamilya Gomez. Alam kaagad ni Thomas ang kalubhaan ng bagay, kaya't inabot niya ang pagpindot sa recorder para i-record ang sinabi ng tao. Pinuksan din niya ang speaker mode para marinig din ito ni Aris at Aquarius. Sa susunod na 5 minuto, sinabi ng tao kay Thomas ang tungkol sa lahat ng madilim na lihim ng Smart Age Manufacturing ng pamilya Gomez. Nagpasa pa siya ng maraming ebidensya kay Thomas sa pamamagitan ng email at surye. Gamit ang impormasyon at ebidensya, madaling sirain ni Thomas ang Smart Age Manufacturing. Matapos sabihin ng tao kay Thomas ang lahat, nagdagdag siya ng iba sa dulo. Ginoong Mayo, mangyaring gamitin ang impormasyon sa iyong mga kamay. Nagsisimula pa lang ang ating pagtutulungan. Tatawagan ulit kita. Palam. Pagkatapos magsalita ng tao ay ibinaba na niya ang tawag. Ibinaba na rin ni Thomas ang phone niya. Tumingin siya kay Aris bago niya sinulyapan si Aquarius. Tumawa siya bilang pagbibitiw at sinabing dumating na ang katapatan. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, napakataas ng posibilidad na siya si Dominic. Bagamat nagbago ang boses niya, halos nakikilala pa rin siya ni Thomas mula sa tono ng pananalita nito. Ang pinakamahalaga, ang mga normal na tao ay hindi nakakuha ng ganoong kalaking madilim na lihim. Tanging isang executive na tulad ni Dominic ang makakakuha nito. Gayun din, sinabi ni Dominic na, ipapakita ko sa iyo ang aking katapatan sa lalong madaling panahon nang amnalas siya sa umaga. Kahit na saang aspeto, malamang ay si Dominic ang taong iyon. Sabi ni Aris, sobrang ingat niya. Natatakot siyang ma-expose ang status niya kaya ginamit pa niya ang voice changer. Sabi ni Aquarius, ngayon, marami na tayong nakuhang ebidensya. Aalisin ba natin ang Smart Age Manufacturing? Napalunok si Thomas sa kanyang malalim na pag-iisip. Naisip din niya kung dapat ba niyang kunin ang pagkakataon na tanggalin ang Smart Age Manufacturing. Alam ng lahat na ang Smart Age Manufacturing ay ang baga ng pamilya Gomez kaya napakahalaga nito. Kung aalisin niya ang Smart Age Manufacturing, malaking kawalan ang mararanasan ng pamilya Gomez. Ito ay mukhang lubhang kapakipakinabang kay Thomas sa ibabaw. Ngunit, paano naman ang katotohanan? Ito ba ay isang bitag? Isa ba itong pagsasabuatan ni Dominic at Nicholas? Ang lahat ay hindi alam. Matagal na nag-isip si Thomas bago niya sinabing, if we still dare not take action when we're having so much evidence, how can we still talk about solving the Gomez family? At saka, kung hindi natin ito gagawin, nangangahulugan ito na inanunsyo natin na tapusin ang pakikipagtulungan kay Dominic at hindi natin dapat gawin iyon. Gawin mo agad. Pumunta at kumilos sa Smart Age Manufacturing. Kahit na ito ay isang kalaliman, ako ay tatalon din dito. Si Aris at Aquarius ay todo-todo upang gawin ito nang sabihin iyon ni Thomas. Agad namang naghanap ng impormasyon si Aris at alam niyang magkakaroon ng malaking hapunan na gagawin ng Smart Age Manufacturing ngayong gabi. Ang mga taong dumalo ay ang mga malalaking boss sa industriya ng negosyo. Kung gagawin nila ngayon, mas mapapahiya nila ang pamilya Gomez at mas malala ang trauma na dinanas nila.
Mas marami silang makakamit sa paggawa nito. Sa makatuwid, nakipag-ugnayan si Aquarius sa pulisya at isumite ang lahat ng ebidensya. Tapos na ang lahat at kailangan na lang nilang maghintay para makakita ng magandang palabas. Pinaandar ni Thomas ang kanyang sasakyan at dinala si Aris, pati na rin si Aquarius, sa gusali ng party. Tahimik lang nila itong pinanood. Sa 9:20 p.m. Si Conrad, ang taong namamahala sa Smart Age Manufacturing, ay may hawak na isang baso ng alak habang tuwang-tuwang pinag-uusapan ang kanyang mga plano sa hinaharap sa isang mikropono sa entablado. Lahat, basta kasali ka sa Smart Age Manufacturing, ginagaranti ako na magkakaroon ka ng walang katapusang kayamanan. In the future, we'll enjoy the blessing together, and for the problems. Haha, imposibleng magkaroon ng kahirapan. Ako ang Diyos at dadalhin ko ang lahat ng paghihirap. Talagang lasing siya, kaya't naglakas loob siyang magsalita ng ganoong kanga sa harap ng maraming tao. Kung gusto siya ng Diyos na sirain, gagawin muna niyang mabaliw si Conrad. Nabaliw na si Conrad at nangangahulugan iyon na malapit na siyang mapahamak. Pagkatapos niyang magsalita, nagpalakpakan ang lahat para ipahayag ang kanilang mabuting hangarin. Habang nasa sabik ang lahat, biglang bumukas ang pinto ng lobby at isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod. Pulis iyon. Sa isang iglap, lahat ng mga bisita ay natigilan. Kabanata 16:12. Takot silang makakita ng pulis, lalo na kapag napakaraming pulis. Ang mga tao ay agad na nagtago at automatikong lumipat upang gumawa ng isang landas. Natural, hindi rin sila ang target ng pulis. Pinalibutan ng mga pulis ang silid. Naglabas ng warrant of arrest ang isa sa mga opisyal at sinabi kay Conrad sa entablado, "Conrad Briggs, pinaghihinalaan mong inaabuso ang iyong posisyon para sa personal na tubo. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan para maghanap ng mga personal na pakinabang at nakagawa ka ng katiwalian. Bukod pa rito, kasangkot ka sa maraming bilang ng sinadyang pinsala. Sumama ka sa amin sa police station." Sa stage, natulala si Conrad ng ilang segundo. Ano? Nagkamali ka ba? Mula nang sumikat si Conrad, napakayabang niya. Hindi niya iginalang ang mga ordinaryong tao at hindi rin niya iginalang si Nicolas sa maraming beses. Siya ay mayabang at makasarili. It was destined that this kind of person will not have a good ending. Lasing pa nga siya noon. Nang makita niya ang mga pulis, siya rin ay walang takot. Sino ka para ilayo ako? Lumabas ka na ngayon. Hindi kita tinatanggap dito. Labas, panunuya niyang sabi. Nang makita ng mga pulis na tumanggi siyang sumunod, maaari na lamang silang gumawa ng mahigpit na hakbang. Alisin siya. Kaagad, may ilang pulis na sumugod sa entablado, pinababa si Conrad at kinurot siya. Sumisigaw pa rin si Conrad, "Sino ka para dakpin ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Conrad Briggs. Ako ang taong namamahala sa Smart Age Manufacturing at ang aking net worth ay ilang bilyong dolyar. Lahat kayo ay mahihirap. Sino ka para dakpin ako? Nasaan ang mga security guard? Pilasan mo at itaboy ang mga mahihirap na ito." Nabaliw siya. Ibinaba ng mga security guard ang kanilang mga ulo at nagtago sa mga sulok. Haha, nagbibiro ba siya? Nakiusap lang ba siya sa kanila na labanan ng pulis at ibalik siya sa pulis? Nawala yata siya sa isip niya. Si Conrad ay dinala ng mga pulis sa ganoong paraan habang siya ay lasing. Sa labas ng gusali, nakaupo sa kotse sina Thomas, Aris at Aquarius at pinanood nila ang lahat ng nangyari sa lugar. Personal nilang nakita si Conrad na dinala ng mga pulis. Ito ay totoo. Okay, balik na tayo. Pinaandar ni Thomas ang sasakyan at umalis sa lugar. Sa 12 a.m., sa kalagitnaan ng gabi, dumating si Dominic sa villa ng pamilya Gomez, nakita si Nicolas at ipinaliwanag ang sitwasyon sa site. "Lolo, nagawa ko na po ang hiling ninyo. Sinabi ko kay Thomas ang tungkol sa impormasyon at ebidensya at hindi rin nagpakita ng awa si Thomas. Nakipag-ugnayan lang siya sa pulis at inaresto lang si Conrad sa party." Puminto sandali si Dominic bago siya nag-alala habang sinasabi, ang pamilya Gomez ay lubos na nahihiya ngayon. Inaresto si Conrad at napakaraming ebidensya ng pulisya. Hindi natin mapapanatili ang Smart Age Manufacturing. At saka, malaking atake ngayon ang haharapin ng pamilya Gomez. Walang tigil ang paninira sa atin ng mga pahayagan bukas. Ito ay talagang isang kalamidad. Ito ay isang tunay na kalamidad para sa pamilya Gomez. Gayunpaman, kakaiba, si Nicolas ay napakalmado at hindi siya mukhang galit o nag-aalala.
Nasa mood pa nga siya na magpalit ng tubig sa aquarium niya. Umunat ang noo ni Dominic. Lolo, hindi ka ba nag-aalala? Ano ang dapat kong alalahanin? Umisi si Nicholas. Hindi ba natin inaasahan ang lahat ng ito sa simula pa? Kahit na tama iyon, Lolo, kami ay nahaharap sa isang malaking presyon. Kung mas malaki ang pressure na kinakaharap natin, mas pangit ang ating kalagayan, mas mapapatunayan ang iyong kakayahan at ugali. Tumingin si Nicholas kay Dominic at makahulugang sinabi niya, pag-isipan mo iyan. Ano ang isipin ni Thomas kapag nakita niya ang miserableng kalagayan natin ngayon? Napahawang ang bibig ni Dominic. Kailangan pa ba nating sabihin? Siguradong nagtatago siya doon at pinagtatawanan ang kasawian natin. Tama iyan. Tumanggo si Nicholas. Kung masaya si Thomas, magiging komportable siya sa iyo at mas magtitiwala siya sa iyo. Mas magiging convenient kapag nakatrabaho mo siya ulit. Tsaka mas masaya ang pakiramdam ng isa, mas magiging walang ingat siya. Ang gusto nating gawin ay magpahinga at maglagay muli ng ating lakas. Pansamantala tayong mananatiling low-key at papatayin natin siya sa isang nakamamatay na pag-atake pagdating ng tamang panahon. Tumanggo si Dominic. Nakuha ko na, Lolo. Bagamat labis na kinasusuklaman ni Dominic si Nicholas at hindi rin niya naintindihan ang ginawa ni Nicholas, kailangang sabihin na hinahangaan pa rin niya si Nicholas. Kung direktang lumaban siya kay Nicholas, malulutas siya ng matandang ito sa wala pang 3 round. Wala sila sa level. Kahit na napakatalino ni Thomas, naisip ni Dominic na matatalo pa rin si Thomas sa matanda sa huli. Napakatuso ng matandang ito. Sige, bumalik ka na at matulog ng mahimbing. Umanda ka sa malaking stress bukas, sabi ni Nicholas. Nakuha ko na, Lolo. Agad namang umalis si Dominic. Pagkaalis niya ay pumasok ang kasambahay at nilinis lahat ng gamit ni Dominic. Si Nicholas ay seryoso ring nagbabantay kay Dominic nitong mga araw na ito. Tumingin si Nicholas sa kasambahay at nagtanong, matandang kaibigan, ano ang iniisip mo tungkol sa oras na ito? Umalaklak ang kasambahay. Ano pa ba ang maiisip ko? Kailangan kitang batiin ng maaga, guro, sa halos pagkamit mo ng iyong layunin. Ang young master ay minamanipula mo at si Thomas ay nasa dilim. Kung ikukumpara sa iyo, mas malala ang dalawang binata na ito. Nang marinig iyon ni Nicholas ay tumawa siya. Tila isang hakbang na lang ang tagumpay. Kabanata 16:13. Kinabukasan, gaya ng hula ni Dominic, lahat ng mga news outlet ay pinuna ang pamilya Gomez. Pinitukan ng lahat ang lalaking nakadapa. Lahat ng media outlet ay patuloy na sinisiraan ang pamilya Gomez. Hindi rin nagpahinga ang mga manunood. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Tila malapit nang masira ang pamilya Gomez. Kumain ng almusal si Dominic habang nanonood ng balita. Sa una ay nakaramdam siya ng pagkabalisa ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may mali. Mom, may mali. Lumapit si Tina at nagtanong, ano ang problema? Tinuri ni Dominic ang sitwasyon. Nay, makinig ka. Kung hindi namin inalis si Conrad ngunit hinayaan siyang magpatuloy sa panggugulo, malantad siya balang araw. Sa oras na iyon, ang pamilya Gomez ay magiging pasibo. Maliban sa masisira ang ating reputasyon at maapektuhan ang ating ekonomiya, haharap din ang pamilya Gomez sa judicial review. Kapag nangyari iyon, hindi mabilang na mga tao ang masasangkot. Pero iba na ngayon. Si Conrad ay nasa kulungan at ang Smart Age Manufacturing ay inalas ng pamilya Gomez. Nangangahulugan ito na isinukol namin ang subsidiary na kumpanya upang masecure ang pangunahing kumpanya. Sa ibabaw, apektado ang kapalaran at ekonomiya ng pamilya Gomez, ngunit ang aming pagkawala ay nabawasan na sa pinakamababang antas. At the same time, inalis ng matanda si Conrad gamit ang kamay ko. Kung may mangyari man sa kanya at may gustong ayusin ang mga accounts, sa akin na lang nila sisihin. Kapag pinutol ng matanda ang isang sirang baga, maaari pa nga niyang mapasaya si Thomas at makuha ang kanyang tiwala. Pinatay niya ang 3 ibon gamit ang isang bato. Siya ay talagang isang matandang tusong tao. Gumagawa siya ng isang kamangha-manghang trick. Kawakas ay natauhan na si Tina. Tumanggo siya at sinabing, gumamit talaga ng magandang pakulo ang matanda. Dominic, naloko kayo ni Thomas. Masyadong nakakatakot ang matandang iyon. Huminga ng malalim si Dominic bago sinabing, mukhang mas mababa pa rin ang level ko kumpara sa matanda. Kung gusto kong iligtas si Dad, kailangan kong planuhin ito ng maayos. Nagpatuloy siya sa panunood ng TV.
Nakita niyang personal na nagsagawa ng press conference si Nicolas. Humingi siya ng tawad sa publiko sa napaka-sincere at humble na tono at paulit-ulit niyang tiniyak sa kanila. Nakakatuwa si Dominic. Ang matandang ito ay malinaw na nakaramdam ng labis na kasiyahan, ngunit maaari pa rin siyang magpanggap na siya ay napakalungkot at walang pag-asa. Ang kanyang pag-arte ay hindi kapanipaniwala, nakakamangha. Nagpatuloy si Dominic sa pagkain ng kanyang almusal habang iniisip kung paano niya itutuloy ang pakikipaglaban sa matanda. Gayunpaman, hindi niya alam na iniisip niya ang hinaharap habang iniisip ng matanda ang kasalukuyan. Sa puso ni Nicolas, nawalan na ng kinabukasan si Dominic. Kasabay nito, sa tanggapan ng tagapangulo sa gusali ng opisina ng Sterling Technology, nanonood din si Thomas at iba pang mga tao ng balita sa umaga. Nakita nila na nagsagawa ng press conference si Nicolas at taos-pusong humingi ng tawad sa publiko. Tumawa si Diana habang sinasabi, deserve niya. Ginoong Mayo, maganda ang tagumpay natin sa laban na ito. Inalis natin ang baga ng pamilya Gomez nang walang nakakaalam. Ang reputasyon ng pamilya Gomez ay lubhang nasira at ang kanilang kalagayan sa ekonomiya ay lumala. Napakasarap ng pakiramdam ko. Nakaramdam din ng saya sina Aris at Aquarius. Pero iba si Thomas. Hindi siya nakangiti at nanatili pa rin siyang kalmado. Natigilan si Aquarius bago siya nagtanong, mayroon ka pa bang inaalala? Naunawaan ni Aquarius si Thomas. Nag-aalala pa rin talaga si Thomas dito. Sinabi ni Thomas, ang pag-aalaga ba sa Smart Age Manufacturing ay talagang isang bagay na karapat-dapat na maging masaya. Kung talagang pipiliin ni Dominic na makipagtulungan sa atin. Bibigyan kami ng ebidensya at ipakita sa atin ang kanyang katapatan gamit ang Smart Age Manufacturing, talagang magiging sulit ang kalalabasan ng ating kaligayahan pansamantala. Pero, paano kung hindi iyon ang kaso? Kabanata 16:14. Tumigil sandali si Thomas bago siya nagsalita ng isang bagay na ikinagulat ng iba. Paano kung sinadya ni Nicolas na magpakita sa atin ng mahinang punto? Paano kung hindi na tinanggal ang kanyang baga, ngunit hinawakan niya ang ating mga kamay at siya mismo ang nagtanggal ng baga? Paano naman iyon? Agad naging tense ang atmosphere sa opisina. Posible kayang mangyari iyon. Sabi ni Diana, Mr. Mayo, hindi kami nagsushooting ng pelikula. Ganoon ba kakomplikado? Alam ng lahat kung gaano kahalaga ang Smart Age Manufacturing ng pamilya Gomez. Paano nahihirapan si Nicolas sa kanyang sarili? Wala siyang dahilan para gawin iyon. May dahilan. Napagtanto ito ni Aquarius at nagsagawa ng pagsusuri. Merong dalawang pakinabang iyon. Ang isa ay ang pagsuko sa maliit na kumpanya para protektahan ang pangunahing kumpanya. Pwede niyang ganap na alisin ang isang hindi gumaganang subsidiary na kumpanya. Pangalawa, nakuha niya ang iyong tiwala. Nagtatag siya ng magandang base para makatrabaho ulit natin si Dominic. Hindi nakaimik si Diana. Napakatalino ba talaga ni Nicolas? Napalunok si Diana at sinabing, masyadong matalino ang mga taong katulad mo. Masyadong komplikado ang tanong na ito. Ang isang maliit na sekretarya na tulad ko ay hindi mo ari. Hindi ako basta-basta manghuhula. Nagpatuloy si Aris. Ang kasalukuyang katotohanan ay nakalilito. Maliban sa tunay na utak sa likod ng mga eksena. Walang nakakaalam kung talagang humihingi ng kanlungan si Dominic mula sa amin. O kung ibinigay ni Nicolas ang kanyang subsidiary na kumpanya para protektahan ang pangunahing kumpanya at sadyang inilantad sa atin ang kanyang mahinang punto. Babalik tayo ng isang hakbang. Huwag natin silang atakihin ng walang awa. Natatakot ako na manipulahin tayo ng kalaban at mahulog sa bangin sa huli. Pareho rin ang iniisip ni Aquarius. Oo, dapat tayong umatras ng isang hakbang. Huwag na tayong makipagtulungan kay Dominic. Sa ganitong paraan, samilong man talaga siya o nagkukunwaring samilong, wala itong kinalaman sa atin. Ang hakbang ni Nicolas na isuko ang nakumpanya upang protektahan ang pangunahing kumpanya ay magiging subsidiary ng isang walang silbi na hakbang at hindi tayo magderones ng anumang pagkalugi. Tama ang sinabi nila, pero nag-iisip pa rin si Thomas. Umatras. Kaya niyang gawin iyon dahil talagang ligtas ang paggawa niyan. Gayunpaman, ang kinahinatnan ng pagiging ligtas ay ang pagkawala ng magandang pagkakataon na sirain ang pamilya Gomez. Kung gusto niyang magtagumpay, hindi siya maaaring maging mahiyain. Hindi rin siya pwedeng maging napaka-reckless. Tinitimbang niya ang mga pakinabang at disadvantages at gusto niyang pag-isipan ito. Matapos manatiling tahimik si Thomas sa loob ng kalahating oras, sa wakas ay sinabi niya, we're not taking steps back.
Tasalakayin natin sila ulit. Hindi ito naintindihan ni Aris at Aquarius. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Thomas, pag-isipan natin ang pinakamasamang bahagi. Napakalaki ng sakripisyo ni na Dominic at Nicholas dahil gusto nila tayong pasayahin para makuha nila ang impormasyon mula sa atin at sirain tayo. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon at oras. Patuloy tayong aatake sa kanila. Nanunuya si Thomas at sinabing, sa pagkakataong ito, kikilos tayo ng walang kahihiyan. Ang reciprocal courtesy ay wala. I don't just want one show of loyalty, I also want two, three, and countless of them until the Gomez family is completely broken down. Nung narinig yun ng iba, natuwa sila. Nag-thumbs up si Aris sa kanya. Galing. Hindi ba nila isinusuko ang kanilang subsidiary na kumpanya para protektahan ang pangunahing kumpanya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng Smart H Manufacturing bilang kanilang katapatan? Magiging walang isip tayong mga tao sa pagkakataong ito. Gawin nating isakripisyo ni Dominic ang lahat ng gamit niya hanggang sa siya na lang ang natitira. Kung ayaw niyang magsakripisyo, hindi tayo magtutulungan. If he's willing to sacrifice a little, it'll be what we want. Sa pagkakataong ito, sinusuportahan kita. Kahit na ang ideyang ito ay medyo walang kahihiyan, ito ay isang magandang ideya. Ito ay tila isang pamamaraan na walang anumang panganib at isang paraan upang sumulong sa pamamagitan ng pag-address. Gayunpaman, ang ugat ng pagkakamali ay hindi sinasadyang itinanam. Kabanata 16:15. Sa villa ng pamilya Gomez, pinatugtog ang ilang nakapapawi na musika. Hininaan ni Nicholas ng musika at nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Pumasok si Dominic sa loob at sinabing may kaba na ekspresyon, "Lolo, grabe. May nangyari." Tanong ni Nicholas nang hindi tumitingin, "Ano ang nangyari na ikinataranto mo? Nagulat na naman ba ng kalokohan ang media?" "Hindi," sabi ni Dominic. "Si Thomas na naman. Masyadong makulat ang kumag na yun. Humihingi siya ng paa kapag binigyan ko siya ng 1 pulgada. Tumingin sa kanya si Nicholas at nagtanong, "Thomas, paano siya humingi ng paa kung binigyan mo siya ng 1 pulgada? Wala ba siyang tiwala sa'yo?" Napabuntong hininga si Dominic at sinabing, "Isinakripisyo na natin ang Smart H Manufacturing pero hindi pa rin nakontento si Thomas. Palihim lang niya akong tinawagan at hiniling sa akin na tulungan siyang puksain muli ang pamilya Gomez. Tingnan mo, hindi ba siya humihingi ng paa kapag binigyan ko siya ng 1 pulgada?" Nang marinig iyon ni Nicholas ay humagalpak siya ng tawa. Naguguluhang tumingin sa kanya si Dominic. "Lolo, anong tinatawa-tawa mo? May nasabi ba akong mali?" Tinanong ni Nicholas, "Naaalala mo pa ba kung bakit ka humingi ng kanlungan kay Thomas?" "Oo. Tinabi ko sa kanya ng eksakto kung ano ang hiniling mong sabihin sa akin." "Ayan yon. Ang layunin mo sa paghingi ng kanlungan kay Thomas ay upang lipulin ang pamilya Gomez. Kaya, ano ang mali kapag hiniling sa iyo ni Thomas na tulungan siya ngayon?" Ngayon napagtanto ito ni Dominic. "Oo, humingi siya ng kanlungan kay Thomas upang puksain ang pamilya Gomez kaya makatwiran din ang kahilingan ni Thomas. Walang mali doon. Ito ay hindi lamang makatwiran. Dapat itong magkasya ng husto sa mga iniisip ni Dominic." Gayunpaman, nagkunwari si Dominic na samilong kaya natarante siya. Inaplos niya ang kanyang ulo at sinabing, "Lolo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Thomas ay kumikilos ng walang kahihiyan sa amin ngayon. Ginawa ko siya ng isang malaking pabor pero hindi niya ako binigyan ng anumang kalamangan. Hiniling pa niya sa akin na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kanya. Nakakainis na ta. Hindi naman natin ito ma-realize at talagang puksain ang pamilya Gomez, di ba? Hindi ba ibig sabihin ay minamanipula tayo ni Thomas?" Sa pagharap sa galit ni Dominic, mukhang napakalmado ni Nicholas. Napailing siya at sinabing, "Actually, it is not so complicated. Kung hihilingin ni Thomas ang lahat, maaaring ito ay isang magandang bagay para sa atin." "Magandang bagay. Sige, gawin mo na lang ito. Dahil humihiling pa rin si Thomas na makatrabaho ka, bibigyan lang natin siya ng kasiyahan at patuloy na magtrabaho kasama siya." Habang nagsasalita siya, tinawag niya ang kasambahay at pinagbuksan siya ng safe box sa study bago siya kumuha ng isang stack ng mga dokumento. Inilagay ni Nicholas ang mga dokumento sa mesa. Tinapik ang mga ito at sinabing, "Ang lahat ng dokumentong ito ay naglalaman ng confidential na impormasyon ng lahat ng kumpanyang pag-aari ng pamilya Gomez. Maliban sa akin, walang makakabasa sa kanila.
Dominic, ipapasa ko na sila sa iyo. Pinabasa mo at hinuhukay ang mga ito at sasabihin mo kay Thomas ang tungkol sa mga bahaging nagkamali. Pwede mo ring ilantad sa kanya ang mga pangunahing kakayahan ng pamilya Gomez. Natigilan si Dominic. Hindi ba ito nagbabalangka sa pamilya Gomez? Sa ganitong paraan, parang hawak ni Thomas ang buhay ng pamilya Gomez at kaya niyang lokohin ang pamilya Gomez sa paraang gusto niya. Lolo, hindi ko kaya ito, tama ba? Bakit hindi mo kaya? Sabi ni Nicholas, huwag kang mag-alala. Dahil naglakas loob akong ipasa ang mga dokumento sa iyo, tiyak na magkakaroon ako ng backup na plano. Kahit naatakehin ni Thomas ang pamilya Gomez gamit ito, magkakaroon din ako ng paraan upang maprotektahan ang pamilya Gomez mula sa malubhang pinsala. Habang nagsasalita ay tinulak niya ang mga dokumento kay Dominic. Sa pagtingin sa salansan ng mga dokumento sa mesa, nakaramdam ng takot si Dominic. Ang impormasyon dito ay may kaugnayan sa buhay at kamatayan ng pamilya Gomez. Bagamat mayroon pa ring backup na hakbang si Nicholas, ito ay talagang isang tanong kung ang backup na hakbang ay maaasahan. Huminga ng malalim si Dominic. Tinampot niya ang mga dokumento gamit ang nanginginig niyang mga kamay bago siya tumingin kay Nicholas at sinabing, Lolo, pakiusap, makasigurado ka. Tatapusin ko ang misyon na sinabi mo sa akin. Okay, sige. Pinuhat ni Dominic ang makapal na stacks ng mga dokumento, tumayo at umalis. Nang aalis na siya, paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon niya. Medyo hindi kalmado ang itsura niya. Pagkaalis niya, makahulugang sinabi ng kasambahay, malapit na sigurong malaglag ang sandata, di ba? Umalaklak si Nicholas. Sabi niya sa kasambahay, naiintindihan mo talaga ako. Ang mga dokumentong ito ay peke. Hindi nila masisira ang pamilya Gomez, ngunit maaari nilang patayin sina Dominic at Thomas ang mga batang jerk. Sabi ng kasambahay, speaking of this, matalino talaga si Thomas. He's actually acting so shamelessly this time. Gusto lang niyang humingi ng higit pa ng hindi nagbibigay ng kapalit. Gusto niyang pilitin ang young master na sirain ang pamilya Gomez. Kung ganoon, kung talagang naghahanap ng kanlungan ang young master o nagpapanggap lang, hindi mahalaga. Napakalupit ng trick na ito. Huminto siya saglit bago siya nagpatuloy sa pagsasabi. Sa kasamaang palad, habang pinag-isipang mabuti ni Thomas, hindi sumagi sa isip niya na hindi mo lang siya gustong harapin, kundi gusto mo ring harapin ang young master sa parehong oras. Kung gayon, ang pagpilit ni Thomas sa young master ay nagiging isang walang kwentang hakbang dahil tinalikuran mo na siya. Paano ka babanta pabalik ng isang inabando ng kasangkapan, guro? Talo si Thomas dahil mali niyang hinusgahan ang relasyon mo at ng young master. Dapat sabihin na ang kasambahay ay may medyo tumpak na paghuhusga. Ipinakita sa kanya ni Nicholas ang isang thumbs up at sinabing, maswerte talaga ako na hindi kita naging kaaway. Kung magiging kaaway kita balang araw, ang bawat hakbang ko ay malalaman mo at hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong manalo. Umalaklak ang kasambahay. Pinigay mo sa akin ang buhay ko, kaya magtatrabaho na lang ako para sa iyo, master. Handa akong mamatay para sa iyo, guro. Bakit kita ipagtaksilen? Nagkatinginan sila at ngumiti ng walang ibang salita. Kabanata 16:16. Sa kabilang banda, umuwi si Dominic na may dalang maraming dokumento. Inilagay niya ang kanyang mga dokumento sa mesa bago niyakap ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, umupo sa sopa at makikita na nahihirapan siya. Lumapit si Tina, binuklat ang mga dokumento sa mesa at binasa ang mga ito. Nang mabasa niya ito, lubos siyang nagulat. Sinabi niya, Dominic, saan mo nakuha ang mga dokumentong ito? Ito ang pinakamahalagang sikreto ng pamilyang Gomez. Naging tapat si Dominic sa kanya, ibinigay ito sa akin ng matanda. Binigay sa'yo ng matanda. Paano ito nangyari? Totoo ang sinabi ko, sabi ni Dominic. Pinipilit ako ni Thomas na sirain ang pamilyang Gomez at noong una ay gusto kong takutin ang matanda sa pamamagitan nito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito pinansin ng matanda. Ibinigay pa niya sa akin ang pinakamahalagang sikreto ng pamilyang Gomez. Hiniling niya sa akin na ipaalam kay Thomas at makipagtulungan kay Thomas para masira ang pamilyang Gomez. Hindi ko talaga maisip kung ano ang sinusubukang gawin ng matandang ito. Gusto ba niyang gamitin ang kamay ni Thomas para sirain ang pamilyang Gomez? Imposible iyon. Ang higit na pinapahalagahan ni Nicholas ay ang posisyon ng family patriarch at pinakamahal niya ang pera at kapangyarihan. Bakit niya hahayaang masira ang pamilyang Gomez?
Kumunat ang noo ni Tina at sinabing baka naglalagay ng trap ang matanda. Isang trap? Kumunat ang noo ni Dominic. Hindi niya maintindihan kung anong benepisyo ang makukuha ni Nicholas kapag ginawa niya iyon. Ilang sandali pa ay sinabi ni Tina, Dominic, hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay nasa malaking panganib ka ngayon. Bakit hindi mo nalang talikuran ito? Magsusumbong na lang tayo sa pulis at susuriin nila ang vilya ng pamilyang Gomez. Baka mailigtas nila ang tatay mo. Natawa si Dominic sa suggestion ng kanyang ina, kung walang ebidensya, bakit papaniwalaan ng pulis ang sinasabi natin? Malaking tao si Nicholas. Kung walang tunay na ebidensya, isasaalang-alang ng pulisya ang magiging epekto nito sa lipunan. Hindi sila basta-basta pupunta para maghanap sa paligid ng kanyang bahay. At saka, siya ay isang malaking tao, ang mga pulis ay hindi rin basta-basta susugod sa mga bahay ng mga normal na mamamayan para maghanap. Hindi rin alam ni Tina kung ano ang dapat niyang sabihin. Puntong hininga din siya at nagtanong, anong plano mo ngayon? Ipinapaalam mo ba kay Thomas ang tungkol dito? Tumango si Dominic. Siyempre gagawin ko iyon. Ito ang misyon na ipinasa ng matanda. Kung hindi ko gagawin ito, paano pa ako magpapatuloy sa tabi niya? Malamig na sumagot si Tina, sumunod ka lang sa agos. Kung wala na akong mahanap na paraan, mamamatay ako kasama ang matanda. Mamatay kasama ang matanda. Tinanong ni Tina, anong gusto mong gawin? Please huwag ka maging impulsive. Ngumiti si Dominic at sinabing, Ma, huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging impulsive. Nang sabihin kong mamamatay ako kasama niya, ang tinutukoy ko ay ang secret weapon na nasa aking mga kamay na maaaring pumatay kay Nicholas. Anong secret weapon? Ang birthday ng tatay ko, 720,617. Ma, huwag mong kakalimutan ang combinations na ito. Napakahalaga nito. Pero hindi mo sinabi sa akin kung ano ang magagawa ng mga numerong ito. Hindi ko pa rin nasasabi sa'yo ngayon. Sasabihin ko sa'yo kapag nasa isang kritikal na sandali na tayo. Nakalimutan lang ito ni Tina. Pagkatapos, binuklat ni Dominic ang bawat pahina ng mga dokumento. Kasunod nito ay pinili niya ang mga problemang bahagi habang nire-record niya ang isang malaking bilang ng mga skilled at secret intelligence ng pamilyang Gomez. Pinaghirapan niya ito hanggang 11 p.m. at sa wakas ay inayos niya ang lahat ng impormasyon. Huminga siya ng malalim. Uminom si Dominic ng kape para maibalik ang kanyang espiritu bago niya sinabing tapos na ang lahat. Pwede ko nang tawagan si Thomas at sabihin sa kanya ang tungkol sa mga ito. Kinakabahang sumagot sa kanya si Tina, gusto mo ba talagang gawin ito? Oo. Pwede mo siyang tawagan bukas. Late na ngayon. Baka natutulog si Thomas ngayon. Haha. Paano siya matutulog ngayon? Inabot ni Dominic ang phone niya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ginamit ang voice changer dahil gusto niyang makipagtulungan kay Thomas kaya hindi na siya nagpatumpik-tampik pa. Tinawagan niya si Thomas. 3 beses na tumunog ang ringtone bago ito sinagot. Ipinakita nito na may naghihintay sa kabilang dulo ng linya. Gaya nga ng sinabi ni Dominic, hindi na makatulog si Thomas sa mga oras na ito. Hello? Sino ito? Sab ni Thomas sa kabilang linya. Agad na sumagot si Dominic, Mr. Mayo, pinsan mo ito. Bakit? Hindi mo ba nakilala ang boses ko? Nakilala ko ang boses mo. So, bakit mo ako tinawagan? Huwag ka nang magmamaanggan, Thomas. Hindi ba gusto mo akong magtrabaho ako sa iyo para lipulin ang pamilyang Gomez? Okay, ay i-expose ko ngayon ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa pamilyang Gomez. Pakinggan mong mabuti. Pagkatapos, sinabi ni Dominic kay Thomas ang tungkol sa impormasyon na kanyang inayos. Hindi nila alam na napapaligiran sila ng malaking lambat. Kabanata 16-17. Sa opisina ng Sterling Technology bandang 11 p.m., inilagay ang isang cellphone sa mesa at binuksan ang speaker. Narinig ng lahat ng tao sa opisina ang sinabi ni Dominic. Sabay na ni-record ni na Aris at Aquarius ang ibinigay na impormasyon ni Dominic habang bahagyang napapikit si Thomas at marahang tinapik ang mesa na parang meron siyang iniisip. Walang nakakaalam kung nakikinig si Thomas sa sinabi ni Dominic. Makalipas ang halos 10 minuto, natapos na ni Dominic na sabihin ang lahat ng nilalaman ng dokumento. Ibinaba na lang niya ang tawag nang hindi na muling nagsalita pa. Sa loob ng opisina, medyo excited sina Aris at Aquarius.
Tiningnan ni Aris ang nilalaman ng kanilang na-record at masayang sinabi, talagang gumagana ang plano natin. Hindi ko akalain na si Dominic ay talagang magtitiwala sa atin. Naging sincere siya. Talagang inilantad niya ang napakaraming sikreto ng pamilyang Gomez. Sa pagkakataong ito, pwede nating parusahan si Nicolas, ang tusong matandang iyon. Tumango si Aquarius. Sa lahat ng impormasyong ito, hindi magiging imposible na pabagsakin natin si Nicolas. Habang nasa sabik sila, sabay silang napaangat ng ulo para tumingin kay Thomas. Ngunit napagtanto nila na mukhang walang malasakit si Thomas na para bang hindi siya nasasabik sa impormasyon. Kakaiba ang kanyang reaksyon. Dahil dito ay tinanong siya ni Aris, may gumugulo ba sa isip mo? Sabi ni Thomas, akala ko nagkukunwari lang si Dominic na humingi ng tulong sa atin, kaya ginamit ko ang taktika ng acting shameless. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili talaga ni Dominic na tulungan tayo at talagang napakaraming importanteng sikreto ang inilantad niya na para bang sumilong talaga siya sa atin. Ibig sabihin mali ang iniisip ko sa simula. Na-misunderstood ko siya. Umiti si Aquarius at sinabing, hindi mo rin kasalanan ito. Kahit sino ay hindi rin madaling magtitiwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay apo ni Nicolas at siya ay lumaki sa pamilyang Gomez mula pa noong bata siya. Agad na sinabi ni Thomas, oo, bakit ang isang apo na lumaki sa pamilyang Gomez ay nagtaksil at piniling puksain ng pamilyang Gomez? Natigilan sina Aris at Aquarius sa katanungan niya. Matagal na natahimik ang opisina. Nagpatuloy si Thomas. Base sa sinabi ni Dominic, galit na galit siya kay Nicolas at gusto niyang mahanap ang kanyang ama. Pero hindi niya kailangang gawin ang lahat ng ito at lipulin ang pamilyang Gomez para lamang doon. Siya ay isang taong lumaki sa pamilyang Gomez at may pagmamahal siya sa pamilyang Gomez. Bakit gusto niyang sirain ang pamilyang itinatag ng mga henerasyon ng mga miyembro ng pamilyang Gomez para lang pabagsakin si Nicolas? Hindi ito makatuwiran. Hindi makabuluhan ang mga nangyayari. Masasabing halos hindi kailangan ni Dominic Enz makatrabaho si Thomas para lamang mapabagsak ang kanilang pamilya. Ang problema, nakipagtulungan talaga si Dominic sa kanila at nagbigay pa siya ng ganoong mahalagang impormasyon. Peke ba ang lahat ng ito? Ito ay isang bagay na hindi ko maintindihan. Nagpatuloy si Thomas, ang isang taong hindi dapat magtaksil sa pamilya Gomez ay piniling pabagsakin ang pamilyang Gomez. Dahil kakaiba ang mga pangyayari, tiyak na may kakaibang plano sa likod na ito. Na malamang ay may kwento sa likod nito. Ngunit hindi ko talaga maintindihan kung tungkol saan ang mga kwento at kung sino ang sumulat ng mga kwento. Kahit na ang isang napakatalino na tao tulad ni Thomas ay hindi maisip ang dahilan, lalo na ang ibang mga tao. Tanong ni Aquarius, paano natin dapat panghawakan ang mga dokumentong ito? Ilang sandali pa ay sumagot si Thomas, huwag muna tayong gumawa ng anumang aksyon. Kapag hindi natin nalaman kung ano ang nangyayari, dapat nating hintayin at tingnan muna ang sitwasyon. Tumango si Aquarius. Okay, itatago ko ang mga dokumento at titingnan ko ang mga plano nila. Pagkatapos, kikilos tayo ayon sa sitwasyon. Gawin mo lang yan. Tumayo si Thomas, pumunta sa bintana, at tumingin sa madilim na kalangitan sa gabi. Sa pagkakataong ito, nakaramdam din siya ng takot at lungkot. Kabanata 16-18. Hindi naging madali ang ginawa nila para pabagsakin si Nicolas, ang matanda. Kasabay nito, sa villa ng pamilyang Gomez. Si Nicolas, na dapat ay natutulog ngayon, ay sumasayaw at mukhang nasa mabuting espiritu. Sumili ang ngiti sa kanyang mukha at mukha siyang tuwang-tuwa. Lumapit ang housekeeper at sinabing, Master, ayon sa nakuha namin sa aming investigasyon, in-expose ng young master ang impormasyon ng pamilyang Gomez kay Thomas gaya ng iyong hinulaan. So, ano ang susunod mong plano? Sumayaw si Nicolas habang relaxed niyang sinabi, ano pa ba ang magagawa ko? May mole sa pamilyang Gomez na nakikipagtulungan sa isang outsider para harapin ang pamilyang Gomez. Ito ay itinuturing na isang commercial crime. Kahit na apo ko siya, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Ako ay isang matuwid na tao na may kakayahan na parusahan ang aking mga family members kapag nakikitungo sa malalaking issue. Ngayon, ipadala mo ang lahat ng ebidensya sa police station, arestuhin sina Dominic at Thomas ang mga jerk para parusahan sila ng naaayon. Sa wakas, ang kutsilyo na nakasabit sa hangin sa loob ng mahabang panahon ay mahuhulog na ngayon. Dimanipila ni Nicolas si Dominic para makatrabaho si Thomas dahil gusto niyang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato.
Gusto niyang maalis ang dalawang nakakainis na tao ng sabay. Tumango ang housekeeper sa kasinabing, sige, naiintindihan ko na. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Nang makarating siya sa pintuan ay huminto siya saglit. Hindi niya maiwasang tumalikod at sinabing, Master, gusto mo ba talagang gawin iyon? Tina Dominic at Thomas ang mga apo mo. Kapag nagawa mo ito, mawawala na ang lahat ng iyong descendants. Bilang isang matandang staff na nagtrabaho para kay Nicholas sa buong buhay niya, talagang ayaw niyang makitang mangyari ito. Gayunpaman, si Nicholas ay nabulag ng kapangyarihan, kaya iisipin niya pa ba iyon? Sumanghal siya at wala nang sinabi. Umaway na lamang siya sa kanyang housekeeper. Nilinaw ni Nicholas ang kanyang sarili. Bamantong hininga ang housekeeper, tumalikod, at umalis. Samantala, hinagis ni Dominic sa gilid ng phone niya, humiga sa couch at huminga ng malalim. Pulong niya sa kanyang sarili dahil na-expose ko na ang lahat ng sikreto, sa tingin ko ay gagamitin ni Thomas ang mga sikretong ito para salakayin ang pamilyang Gomez bukas. Kapahamakan ang haharapin ng pamilyang Gomez. Sana gumana ang backup plan ng matanda. Ayoko talagang masira ang pamilya Gomez. Kung masisira ang pamilyang Gomez dahil dito, ako mismo ang sisira nito. Kung mamatay ako at mapupunta sa langit, paano ko ito ipapaliwanag sa aking mga ninuno? Sa huli, gusto lang ni Dominic na harapin si Nicholas at gusto lang niyang iligtas ang kanyang ama. Ayaw niyang sirain ang pamilyang Gomez. Tahimik siyang humiga sa sofa at nakatulog. Nang sumikat ang araw sa kanyang mukha, kinabukasan ay bigla siyang bumangon mula sa sofa. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa phone niya. 10 AM na pala. Mabilis niyang tinanong, Ma, may malaking balita ngayon. Umatake ba ang Sterling Technology sa pamilyang Gomez? Umiling si Tina. Walang nangyari ngayong araw. Paano ito nangyari? Agad na binuksan ni Dominic ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga balita. Ang dami ko nang na-expose na sikreto kagabi. Bakit walang ginawa si Thomas? Hindi siya naniwala. Nang basahin niya ang lahat ng balita, wala siyang makitang balita tungkol sa pag-atake ni Thomas sa pamilyang Gomez. Kailangan niyang maniwala kahit ayaw niya. Masyado itong kakaiba. Habang nalilito si Dominic, nagmamadaling tumakbo papasok ang kanyang personal secretary. Papasok pa lang niya sa pinto ay sumigaw siya, Mr. Gomez, may masamang balita. May seryosong nangyari. Aidine Mandeca. Kabanata 1619. Natigilan si Dominic ng ilang segundo. Hindi pa niya masyadong napagtanto kung ano ang nangyayari. Bakit bigla siyang kinasuhan? Kinuha ba ni Thomas ang mga dokumentong iyon tungkol sa pamilyang Gomez at kinasuhan siya? Napakasama talaga ni Thomas. Tanong ni Dominic, sinong nagdedemanda sa akin? Si Thomas ba? Sumagot ang kanyang personal secretary, hindi si Thomas. Wala itong kinalaman kay Thomas Mayo. Nakaramdam ng pagkalito si Dominic. Maliban kay Thomas, sino pa ba ang magdedemanda sa kanya? Sino ang may lakas ng loob na gawin ito? Tanong niya, sino ang maglalakas loob na aidmande ako? Nag-alinlangan ang kanyang personal secretary. Gusto niyang sabihin kung sino ito, pero wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Dahil masyadong nakakabigla ang pangalan, hindi alam ng kanyang sekretarya kung paano ito bigkasan. Umunat ang noo ni Dominic. Bakit hindi mo ito masabi? Sabihin mo sa akin kung sino ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng kanyang personal secretary. Ito. Ang lolo mo, si Nicholas Gomez. Mr. Gomez. Boom. Sumabog ang isip ni Dominic. Hindi talaga siya makapaniwala sa sinabi sa kanya. Agad siyang tumalon mula sa sofa. Siguraduhin mong hindi mo ako niloloko. Masyado bang maraming free time si Lolo? Bakit niya ako gustong kasuhan? Kung maglalakas loob kang gumawa ng gulo sa pagitan namin ng aking lolo, hindi kita patatawarin. Naririnig mo ba ako? Awkward na sumagot ang personal secretary, Naku, young master, please pag-isipan mo ito. Sa tingin mo ba ay gagawin kong biro ang ganitong bagay? Si master talaga ang nagdedemanda sa'yo. Mukhang hindi nagbibiro ang secretary. Bukod pa dito, si Nicholas ay kakaibang kumilos kamakailan. Hindi imposibleng kasuhan niya si Dominic. Hindi kaya gumagawa siya ng ilang mga espesyal na aksyon. Ipaliwanag mo ito sa akin ng malinaw. Tinabi sa kanya ng personal secretary ang lahat ng kanyang nalalaman. Nakatanggap ako ng ilang inside news tungkol dito. Kinasuhan ka ni Master dahil nakikipagtulungan ka daw kay Thomas para i-frame ang pamilyang Gomez. Ito ay itinuturing na isang commercial crime.
Baka pareho kayong makulong ni Thomas. Tsaka may ebidensya si Master. Nag-eavesdrop kami at ni-record ang buong tawag na ginawa mo kay Thomas kagabi. Hindi mo ito napansin, tama ba? Nag-eavesdrop. Nagulat si Dominic. Agad niyang tinignan ang phone niya at nakita ang tapong device sa loob. Naiintindihan na niya ang lahat ngayon. Naunawaan niya ang intensyon sa likod ng kamakailang pag-uugali ni Nicholas. Kumaway siya sa kanyang sekretarya sa kasinabing, naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Nilakasan ng sekretary ang kanyang loob nang sabihin niya, Young Master, seryosong bagay ito. Pakipaliwanag mo agad ang iyong sarili kay Master. Baka hindi ka pa makulong. Ipaliwanag ang sarili. Wow! Lahat ay ginawa ni Nicholas at alam ni Dominic kung ano ang nangyayari ng mas malinaw kaysa sa iba. Umalis ka muna sa ngayon. Sige. Pagkaalis ng kanyang secretary, walang lakas na umupo si Dominic sa kanyang sopa habang nakatitig sa kisame. Nang makita siya ni Tina ay tinanong siya nito, bakit ito nangyari? Bakit bigla ka nalang hinahabol ng matanda? Ma, niloko tayo ng matanda. Sabi ni Dominic, inutusan ako ng matanda na makipagtulungan kay Thomas hindi dahil gusto niya akong maging double agent, pero gusto niyang kaladkarin ko si Thomas. Pagkatapos nito ay pababagsakin niya kaming dalawa. Sa simula pa lang, hindi lang si Thomas ang target niya, kundi dalawa kami ni Thomas. Gusto akong patayin ng matanda. Nagulat si Tina. Hindi pwede yon. Apo ka niya. Bakit hindi pwede? Anak niya ang tatay ko, pero sinubukan pa rin niya itong patayin, hindi ba? Kapag naging ganoon kalupit ang matanda, gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Masyado pa akong bata. Hindi ko kilala ang tunay niyang kulay at naligaw ako sa kanya. Hindi na ako susunod sa kanya sa pagkakataong ito. Nakaramdam ng inis at galit si Tina. Hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Hindi niya ako matatanggal sa ganitong paraan. Kinuha ni Dominic ang phone niya at tinawagan si Nicholas. Mabilis na sinagot ang tawag niya. Wala sa kanila ang nagsalita at ang kapaligiran ay mabilis na naging napaka-tense at kakaiba. Pagkaraan lang ng mahabang panahon, dahan-dahang sinabi ni Dominic, Lolo, may narinig akong chismis na ay demanda mo ako. Dahil demanda kita, malamig na sagot ni Nicholas. Hindi rin niya ito iniwasan. Tanong ni Dominic, bakit? Bakit mo pa ba ako tinatanong? Hindi mo ba alam kung bakit ka tumawag kay Thomas kagabi? Humisi si Nicholas. Hindi ko inasahan na makikipagtulungan ka talaga kay Thomas para pabagsakin ang pamilyang Gomez. Dominic, na-disappoint ako sa'yo. Tinalikuran talaga ng matandang ito ang kanyang responsibilidad. Kinagat ni Dominic ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagsasalita, Lolo, ang galing mo talaga. Pinatrabaho mo ako kay Thomas at inutusan mo ako na maging double agent. Sa totoo lang, pinagsama mo kami ni Thomas para mapatay mo ang 2 ibon gamit ang isang bato para sabay mo kaming mapabagsak. Wala ka talagang puso. Ilang sandali pa ay sinabi ni Nicholas, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Ang galing talaga niyang umarte. Buong-buo rin ang acting na ginawa ni Dominic at sinabing, Lolo, parating sinasabi ng mga tao na gagawa ng desperadong hakbang kapag ang isang tao ay napaatras sa sulok. Huwag mo akong pilitin na maging walang awa sa'yo, kung hindi, may gagawin ako. Oh, ano pa ang magagawa mo? Gusto mo ba akong patayin? Patayin ka. Hindi. Hindi ako isang masamang tao gaya mo, Lolo. Nung sinaksak mo si Tarek Diaz hanggang sa mamatay ito, sa ating dalawa ay ikaw ang pinakamalupit. Kabanata 1620. Nang banggitin ang Tarek Diaz, malinaw na nagbago ang tono ni Nicholas. Tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Gusto lang kitang i-inform na meron akong video mo na pinapatay si Tarek. Kung susubukan mo akong pabagsakin, pwede tayong mamatay ng magkasama. Makukulong ako, makakatanggap ka ng death sentence. Matatapos na din sa wakas ang lahat. Napapikit si Nicholas. Hindi rin niya inaasahan na itatago ni Dominic ang murdering video. Kung talagang ipapasa sa pulis ang video, paniguradong maaaresto siya at makakatanggap ng death sentence ng walang anumang pagdududa. Dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, ang magagawa lamang niya ay lumaban gamit ang lakas. Tumawa si Nicholas at sinabing, Dominic, alam kong anak ka. Ikaw ay nasa tabi ko nitong mga nakaraang taon. Akala mo ba hindi ko alam ang gusto mong gawin? Ayaw mo bang malaman kung nasaan ang iyong ama?
Matapos marinig ni Dominic ang pangalan ni Jeremy, nagbago rin ang ekspresyon niya. Nagpatuloy si Nicholas. Dominic, sinasabi ko na ngayon sa'yo na kung mamatay ako, hindi rin mananatiling buhay si Jeremy. Hindi lang iyon, kahit si Tina, ang pinakamamahal mong ina, ay hindi magkakaroon ng pagkakataong manatiling buhay. Dominic, sigurado ka bang gusto mong ipagpalit ang tatlong buhay ng pamilya mo sa buhay ko? Napakabagsik talaga ng matandang ito. Kahit ang isang tigre ay hindi kayang kainin ang kanyang mga anak, ngunit si Nicholas ay napakasama talaga. Wala siyang pakialam sa pagkalagkad sa anak at manugang para lamang manatiling buhay. Ang isang salita upang ilarawan ang kanyang mga aksyon ay kasuklam-suklam. Si Dominic ay hindi kasing lupit ni Nicholas. May moralidad pa rin siya at dahil dito ay matatalo siya kay Nicholas. Nanatiling tahimik siya ng matagal. Samantala, unang sinabi ni Nicholas, Dominic, kung arestuhin ka, makukulong ka lang ng halos 5 taon. Ipinapangako ko na hahayaan kitang makasama muli ang iyong mga magulang pagkatapos kang makalaya. Ano sa tingin mo? Ang mahirap na tanong ay naiwan kay Dominic. Ang pagpipilian niya ay ang mamatay ng magkasama o mag-alay ng 3 buhay para kay Nicholas. O nakipagkompromiso lang siya kay Nicholas sa pamamagitan ng paggugol ng ilang taon sa bilangguan bago siya lumabas para muling makasama ang kanyang mga magulang. Si Dominic ay hindi natatakot sa kamatayan. Pero hindi niya maaaring hayaang mamatay ang kanyang mga magulang ng magkasama, hindi ito katumbas ng halaga. Siya ay isang filial son. Ito ang kanyang lakas at ito rin ang kanyang kahinaan. Sumusuko na siya. Kinagat ni Dominic ang kanyang mga ngipin at sinabing, tandaan mo ang sinasabi mo. Kung may mangyari man sa aking mga magulang, hintayin mo at ako mismo ang papatay sa'yo. Pumalaklak si Nicholas at sinabing, huwag kang mag-alala, hanggat nakakulong kayo ni Thomas, sisiguraduhin ko sa'yo na poprotektahan ko ang iyong mga magulang. Kahit anong mangyari ay pamilya ko pa rin sila, di ba? Ang lakas ng loob niyang sabihin pa yon. Ayaw nang magsalita pa ni Dominic. Tinapos na lang niya ang tawag at inihagis ang phone niya sa gilid. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay at nakaramdam ng sobrang sakit. Ang pakikipaglaban niya sa matanda ay natapos sa kabiguan. Hindi naman talaga siya kalaban ng matanda. Narinig ni Tina ang usapan nila at naging malungkot siya habang sinasabi, Dominic. Hindi rin niya alam kung paano niya ito dapat aliwin. Kahuli ay sinabi na lamang ng kanyang ina, hahayaan na lang ba natin na lokohin tayo ng tanda ng ganito? Sinabi niya na poprotektahan niya kami ng iyong ama pero nagsinungaling siya. Paano ka maniniwala sa sinasabi niya? Isa pa, kung makulong kayo ni Thomas, wala nang matitirang kalaban ang matanda. Sa oras na iyon, pwedeng iyang patayin ang sino mang gusto niya. Natatakot lang ako na sa oras na makulong ka, mamamatay kami ng iyong tatay. May sense ang sinabi niya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Dominic na para bang napakalaking desisyon ang gagawin niya. Tinapik niya ang kanyang mga binti, tumayo, at sinabing, Ma, lalabas muna ako ng sandali. Saan ka pupunta? May kikitain lang ako. Sino? Si Thomas. Natigilan si Tina. Bakit mo ba siya puputahan? Hindi ba ito magpapatunay na nagko-collaborate kayo at lalo nitong polalakasan ng commercial crimes? Umalaklak si Dominic. May ilang mga bagay na dapat kong pag-usapan kay Thomas ng personal. Pagkatapos niyang magsalita ay naglakad siya papunta kay Tina. Magiliw niyang niyakap ang kanyang ina at hindi napigil ang bumagsak ang kanyang mga luha. Nang umalis si Dominic sa pagkakataong ito, malaki ang tsansa na ito na ang kanyang huling paalam. Ma, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Hindi man lang siya nagsuot ng sunglasses sa pagkakataong ito. Lumabas lang siya ng pinto, nagmaneho papunta sa Sterling Technology at hinanap si Thomas. Nakaramdam ng matinding pagpupumigla si Tina habang nakatitig sa likuran ng kanyang anak habang paalis ito. Pakiramdam niya ay seryoso ang gagawin ng kanyang anak pero hindi niya alam kung anong seryosong bagay iyon. Pakiramdam niya ay maghihiwalay na sila ng tuluyan at dahil dito ay mabigat ang kanyang loob. Nawala na ang asawa niya. Kung may nangyaring muli sa kanyang anak, baka hindi na kaya ni Tina na mabuhay pa. Nang maisip niya ito, nagsimula siyang umiyak. Dominic, huwag mong hayaan na masaktan. Hindi ko kayang mawala ka. Matanda, bakit mo ginawa ito sa sarili mong apo? Bato ba ang puso mo?